Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pangingidnap ang iginanti ng isang dating pulis sa kanyang pinsan dahil sa di umano pagpapahiram ng pera. Nahuli kam sa Cabanatuan, Nueva Ecija ang pagdukot sa biktimang negosyante na nabulilyaso lamang dahil sa isang aksidente. Nakatakas ang mga suspect pero nabisto ang mastermind sa backtracking. Katwiran niya, kailangan niya ng perang pampaospital sa misis. Nakatutok si Rafi Tima. Mag-alas 8 ng umaga kahapon nang makunan sa CCTV footage na ito ang tatlong lalaki sa labas ng isang bahay sa subdivision sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tila may hinihintay ang tatlo. Maya-maya pa, lumayo ang dalawang lalaki. Nang dumating at pumarada sa tapat ng bahay ang pulang pickup truck, buwaba ang lalaking sakay na nakaputing sando para buksan ang pinto. Pero habang nakatalikod siya, mabilis na lumapit ang dalawang lalaking nakatakip ang mukha. At pilit na isinasakay ang biktima pabalik sa pickup. Pilit ng laban ng biktima noong una. Di malinaw sa video pero tila nawala ng malay ang biktima. Kaya mabilis na naisakay sa sasakyan. Ayon sa mga pulis, 59 na taong gulang na negosyante ang dinukot. Pero nabulilyaso raw ang pagdukot dahil sa aksidenteng hindi na nakuhanan ng video. Nagkaroon pa ng disgrasya, nakadisgrasya pa sila ng tao. Nung patakas sila, nung nakuha nila yung tao. Inabando na rin ng mga suspect ang sasakyan. Nagkaroon ng problema yung sasakyan, na-flat, bumaba, naglakad sila at kanya-kanya na silang lulan ng mga iba-ibang sasakyan, tricycle o nagmotorcycle. Natagpuan naman ng dugo ang biktima sa barangay Bakod Bayan. Agad dinala sa ospital ang negosyante. Ang biktima kanina, siyempre nagkaroon ng konting trauma kasi nga binugbog siya along the way. Ayos naman siya, nasa ospital ngayon at under observation. Umabot sa San Miguel, Bulacan ang backtracking ng pulisya kung saan nasa kote ang itinuturong mastermind ng pagdukot na kamag-anak pa man din ng biktima. Nahuli natin yung pinaka-main suspect na nataon naman na ex-police, no? Na kamag-anak mismo nung biktima. Natagpuan natin yung subject sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa revelasyon ng ng kamag-anak, yung pinakapinsan niya na ex-police, is ang sinasabi niya is problema sa pera. Kailangan ng pera. At ang nito is nag-demand sila ng 5 milyon. Ayon sa suspect, matagal na siyang may galit sa biktima na itinulak lang ng pangangailangan sa pera kaya nagawa ang krimen. Nagalit sir ako sa kanya dahil nangangailangan ako ng trabaho. May sakit yung asawa ko, hindi niya ako pinapansin. Ilang beses ako sa kanya nagsabi, hindi iniignore niya ako. Pinabulaanan din niyang iniutos niyang sakta ng biktima. Hindi sir, hindi ko sir inuutos na nasaktan dahil pinsan ko yun eh. Sabi ko, takutin niyo lang para magbigay ng pera. Pera lang kailangan natin kako. Pera lang dahil may sakit yung asawa ko. Nasa kote rin ng pulisya ang dalawa pang kasamahan ng suspect sa Cabanatuan at Palayan. Mahaharap sila sa kasong kidnapping. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Iimbitahan ng House Committee on Justice si Pangulong Bongbong Marcos na humarap sa pagdinig kung matukoy na sufficient informant substance ang mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Pwede ba yang hindi siputin ng Pangulo? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Sa Lunes a 2 ng Pebrero, tatalakayin ng House Committee on Justice kung sufficient inform and substance ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagsasamahin pa ang unang reklamong inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at ilang pang individual. Kapag sufficient inform and substance ay isasagawa ng hearing kung saan ipatatawag ang mga complainant, mga witnesses at pati na si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Yan ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come.
because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. Pero para kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, mas magandang humarap ang Pangulo. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024, and 25 national budget. Dahil na-refer na ang impeachment complaint sa Justice Committee kagabi, wala nang ibang pwedeng isunod pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Hindi sinama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala nila noong January 22 pero di tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Binigyan ng Constitution ang Justice Committee ng 60 session days para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Kung meron, isusumiti ang committee report sa House Plenary. Kung aprubahan ito ng 1/3 o 106 affirmative votes, ay pwede na itong iakyat sa Senado para sa impeachment trial. Kampante si Luistro na kayang isabay rito sakaling may maghain din ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede na yan simula sa 6 ng Pebrero pag napaso na ang 1-year bar para sampahan siya ng impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatuto, 24 oras. Handa namang makipagtulungan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa impeachment complaints laban sa kanya ayon sa Malacanang. Iginagalang din ng Pangulo ang proseso pero idiin ng palasyo ang epekto nito sa bansa at sa ekonomiya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Wala pang tugon ng Malacanang kung dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sakaling imbitahan ng House Justice Committee. Pero handaan nilang Pangulo na makipagtulungan at magsumite ng mga dokumento kung kailangan. Ang proseso ng impeachment at trabaho ng Kongreso, iginagalang daw ng Pangulo. Pero muling dinin ng palasyo na hindi lang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Suportado naman ng palasyo ang desisyon ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban sa ama nito. Sa ngayon, limitado pa rin ang mga aktibidad ng Pangulo na pinaghihinay ng mga doktor simula ng mga ospital dahil sa diverticulitis noong nakaraang linggo. Hindi na siya sumama sa turnover ng vendor kiosk sa Intramuros, Maynila na dinaluhan ni First Lady Luis Araneta Marcos. Sa palasyo lang din ang kanyang schedule para sa gawad parangal sa mga kawani ng gobyerno bukas ng umaga. Maayos po ang kanyang kalagayan. Still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 oras. Walang takas matapos habulin ng kanila mismong biniktimang rider ang 3 miyembro umano ng salisigang na tumangay sa 2 helmet. Ang isa sa mga suspect, nabundol pa ng motorsiklo ng biktima. Nakatutok si James Agustin. Nakasakay sa kolong-kolong ilang lalaki na makunan sa CCTV sa bahaging ito ng Barangay North Fairview sa Quezon City. Kasunod nila ang umahabol ng isang motorcycle rider. 2 lalaki sa kolong-kolong ang bigla na lang tumalon. Kumari pa sila ng takbo hanggang sa abutan ng rider. Ang isa sa mga lalaki na nakasuot ng puting t-shirt, nabundol ng rider. Tumilapon silang 2. Ilang saglit pa dumating na mga responding police mula sa Fairview Police Station. Bago ang naging maaksyong habulan, kita ang lalaking nakaputing t-shirt na naglalakad sa Rand Street habang nakasabit ang isang helmet sa kanyang kaliwang braso. Ayon sa pulisya, ninakawan ng lalaki ang rider habang bumibili ng pagkain ng biktima sa isang fast food restaurant. Nang siya ay lumabas, ay napansin niya na nawawala yung kanyang 2 helmet. So ang ginawa niya ay pumunta siya kaagad sa barangay para makapag-view ng CCTV. At yun nga, nakita niya yung isang lalaki na palakad-lakad na dala yung 2 helmet. Itong kapatid ng biktima ay humingi ng tulong doon sa ating mobile na nagpapatrolya sa area. Ngayon, kanilang pinuntahan at biglang umarurot yung kulong-kulong at nagkaroon ng konting habulan. Inabutan ng biktima ang mga sospek. Arestado ang nagnakaw ng helmet at 2 umano niyang kasabwat. Sa investigasyon, miyembro umano ng salisigang ang 3 na dayo lang sa lugar. Ito ay
gawain nila. Yung pananalisi at pagnanakaw ng helmet sa kanilang biktima. At ayun din sa ating investigasyon na ang isa sa ating mga suspect ay talamak na magnanakaw ng motorsiklo somewhere in Bulacan. Aminado ang isang suspect na kinuha niya ang mga helmet para ibenta. Para lang po makauwi lang po ako ng probinsya. Ano gagawin mo sa helmet? Ang lang po, panggastos lang. Ang dalawa niyang kasama itinanggi na may kinalaman sa krimen. Hindi pa ako kasabwat doon. Hindi pa ako kasama doon. Pasama lang ako doon sa kulong-kulong kasi ibibinta nga yung isang motor. Inosente ako sa nangyari. Kasi kaya lang naman ako napunta sa lugar na yun dahil gusto ko lang din extra money kasi yung sabi magbebenta lang kami ng kalakal. Sa junk shop, motor. Inalam pa ng pulisya kung nakaw din ang motorsiklo na nakakarga sa kolong-kolong. Sinampa ng mga suspect ng reklamong theft. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng mga otoridad ang suspect sa panggugulpi sa isang Japanese national bago siya pagnakawan sa Parañaque. Ang nahulikam na videong ito ng pananakit at panghahampas ng 2x2 sa biktima, pati iba pang CCTV footage ang naging susi para matunton sa Barangay San Dionisio ang 49 na taong gulang na suspect. Nabawi sa kanyang passport, cellphone at ilang personal na gamit ng biktima pero wala na yung pera. Maharap sa asunto ang suspect na sinusubukan pa naming makuha ang panig. Nasa maayos namang kalagayan ang Japanese national na may plano pa rin daw bumalik ng bansa. Ang Rodrigo Roa Duterte. Posibleng makaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang nag-aakusa sa kanya kaugnay sa kinakaharap na crimes against humanity sa confirmation of charges sa Pebrero. Kasunod po yan ang desisyon ng International Criminal Court na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte na lumahok sa pre-trial proceedings. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dati pa sinasabi ng abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi nito kayang humarap sa pre-trial hearing dahil nahihirapan na umano itong maunawaan ang mga ebidensya laban sa kanya at hindi makapagbigay ng direktiba sa kanyang mga abogado. Pero sa 25 pahinang desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1, sinabing fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte na lumahok sa pre-trial proceedings. Sinabi rin ng Chamber na tuloy na ang pre-trial proceedings kaugnay sa confirmation of charges para sa kasong crimes against humanity ni Duterte sa February 23 na dapat sanay noong September pa nung nakaraang taon. Sabi ng Chamber, satisfied ito na fit to stand trial si Duterte. Titiyakin daw na merong mag-a-assist kay Duterte sa hearing base na rin sa medical opinion na natanggap nito. Matatandaang lumikha ang chamber ng panel of experts na sumuri kay Duterte na kinabibilangan ng isang forensic psychiatrist, isang neuropsychologist at isang neurologist. Bagamat redacted o hindi isinapubliko ang ilang bahagi ng report ng panel, malinaw daw doon na may mental capacities si Duterte na maunawaan ng charges, evidence at ang pagsasagawa at kahihinatnan ng pre-trial proceedings, maging ang pagbibigay ng instruction sa kanyang mga abogado. Mananatiling nakakulong si Duterte sa ICC Detention Center matapos ang periodic review ng pagkakakulong nito. Ikinatuwa naman ito ng abogado ng mga biktima ng madugong kampanya kontra droga. Anya, wala nang hadlang sa hearing sa 23 ng Pebrero. Nailabas na nila halos lahat ng alas nila. Kaya sa ngayon, wala na tayong nakikitang malaking balakid sa February 23. Kahit pa iapela ang desisyon at kahit pa nasa appeals chamber pa yung jurisdiction challenge kasi wala nang ibang issue na pending sa kanya. Paglilinaw ni Conti, hearing pa lang ito sa confirmation of charges at hindi pa ito yung mismong paglilitis kay Duterte sa crimes against humanity, bunsod ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Posible raw tumagal ito ng 4 na araw. Yung confirmation of charges ay pag-a-argue ng mga abogado o ng mga parties kung ano yung scope ng kaso. Una magpapresenta yung prosecution
At sabi na nila, aabot sila ng parang 6 hours. Pwede silang magpresenta ng ebidensya at witnesses. At nung nakaraan, kung natuloy sana ng September, may 2 sanang uupo viva voce or live in person. Ang defense, meron ding pagkakataon na magpresenta ng ebidensya at ng witnesses at nanghingi din siya ng panahon, oras para magsalita. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ikinadismaya ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging desisyon ng International Criminal Court. Tatalakayin na nila ang mga susunod na hakbang kasama si Vice President Sara Duterte na nasa The Hague ngayon. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nasa The Hague sa The Netherlands si Vice President Sara Duterte nang lumabas ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court. Sabi ng Pre-Trial Chamber, fit to stand trial daw o nasa tamang kondisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte para humarap sa paglilitis sa crimes against humanity kaugnay ng gyera kontra droga na ilinsad ng kanyang administrasyon. Hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. Sabi ng bise, pag-uusapan ng legal team ang mga susunod na hakbang. Nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob, pero ikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanyang legal team. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na dismayado sila sa naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Hindi raw nabigyan ang depensa ng pagkakataon na magpresenta ng sarili nilang medical evidence at makwestiyon sa korte ang salungat na findings ng mga professional na pinili ng mga huwes. Iaapela raw ng depensa ang desisyon at nakikipag-argue na hindi nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Ayon sa bise, marami raw silang napag-usapan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi raw nila napag-usapan ang tungkol sa kanyang kaso. Partikular na ang naging desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Hindi, kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Sa Iloilo City, nagrambulan ng ilang lalaking hindi umano nagkaintindihan. Ang ugat ng kaguluhan tinutukan ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pilit na lumalaban ang lalaking naka-jacket nang pagtulungan siyang bugbugin ng 2 pang lalaki. May ilang umaawat. Pero tuloy ang palitan ng suntok. May isa pang lalaking nakisali sa gulo hanggang sa natumba ang isa. Maya-maya pa, may dumating na grupo ng kalalakihan hanggang sa natigil na ang kaguluhan. Ang rambol, kuha sa Iloilo Sunset Boulevard sakop ng Barangay Cagbangoton, Iloilo, nitong Lunes ng madaling araw, January 26. Kaagad na rumesponde ang Oton Police at napag-alamang magkakilala naman pala ang mga sangkot sa gulo. Mayroon lang daw hindi pagkakaintindihan dahil sa kalasingan. Isang nag-istoryanay naman sila sa ring both parties, hindi naman mag-file sang kaso sir. Din pagka aga sir, din release naman natin sila. Ayon sa barangay officials, madalas raw may ganitong insidente sa lugar dahil may mga nagpa-park shot. Ang amon nga barangay tanods, actually, ang duty nila is 8 p.m. to 4 a.m. Ang may-ara inadara naka-assign nga mga tanods. Ayon naman sa Oton Police, tututukan raw ang ganitong insidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Juggling work and hobby si Alden Richards na naghahanda na para sa lalahukang long-distance triathlon kahit abala sa showbiz commitments. May isa pa daw siyang nilook forward this March at ichichika yan ni Aubrey Carampel. Ready na si Alden Richards to level up his cycling game. Dahil sa March, sasali si Alden sa isang long-distance triathlon sa Davao. Excited ako and I don't know what to feel kasi parang I need to train for this and kumbaga parang ito yung isa sa mga
ways of showing yung cycling journey ko na kung paano siya nag-benefit all throughout my training days. Team relay ang sasalihan ni Alden kung saan makakasama niya sina Nico Bolzico at Will Dasovich. Si Will ang nakatoka for swimming, si Nico ang running, at si Alden naman for the cycling leg. Kapansin-pansin na nagbawas ng timbang si Alden bilang paghahanda na rin sa sasalihang race. Kahit nga raw abala rin with other showbiz commitments. Malapit na rin kasing magsimula ang pagbabalik ng Kapuso Dance Reality Competition na Stars on the Floor. There's always time for everything, and hindi kasi biro to participate in big races like this, and Ironman is a very well-known race franchise globally. Bukod sa kanyang triathlon race, may isa pang nilulook forward si Alden this March. Ito ay ang makalipat na sa kanyang ipinapagawang bahay na nagsisilbi raw motivation niya to work harder. Nag-start din kasi ako late last year, mga Q4 for the construction, and right now, nakikita-kita naman nila din yung snippets na I've been reposting the progress of my house. So I'm very excited, something to look forward to at the same time. Parang isa rin yun sa mga reward ko sa sarili ko with all the hard work that I've done in the past years. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa kabila ng pag-iit ng House Committee on Justice na otomatiko nang nagsimula ang one-year ban sa paghahain ng iba pang reklamong impeachment laban sa Pangulo, iba-iba pa rin ang pananaw at paliwanag ng ilang eksperto. Nakatutok si Joseph Moro. Formal nang nirefer kagabi sa House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung inihain ng January 19 ng grupo ng abogadong si Attorney Andre De Jesus at inendorso ng Pusong Pinoy Party List. At ang ikalawang complaint naman na inahain kahapon din na Teddy Casino, Lisa Masa, Renato Reyes at ilan pang individual at inendorso ng Makabayan Bloc. Graft and corruption, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust ang mga inireklamo ng dalawang grupo laban sa Pangulo. Ayon sa ilang mga eksperto sa konstitusyon, dahil sa pag-refer na ito sa House Committee on Justice, may ituturing ng may initiation o may nasimula ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Bagaman dalawa yung complaint na ihahain o nahinain, yung referral ay single lamang at therefore considered lang siya bilang isang initiation. Pero magkaiba ang pananaw kung nagsimula na ang one-year ban o isang taon na hindi pwede maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution, bagaman wala silang isinulat sa konstitusyon kung kailan nagsisimula ang one-year ban, ang pag-refer daw sa House Committee ay simula na ng pagtakbo ng one-year ban. This is not defined as to what will trigger the 1 year. Okay. But we allow the House to adopt rules to implement the provision that initiates the impeachment proceedings against the president, and the 1 year ban starts. At tinutukoy ni Ascuna ang inilagay nila sa konstitusyon na isang beses lamang maaari magpasimula ng isang impeachment proceeding laban sa mga impeachable official tulad ng Pangulo. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, wala nang ibang impeachment complaint o reklamo na maaaring ihain bukod dun sa dalawa na hawak na ng House Committee on Justice sa loob ng isang taon. Na-initiate na kagabi yung impeachment proceedings against the president. Kung meron pang pangatlo, pang-apat, ay barred na yun. Any further complaint has to be filed initiated after 1 year from yesterday. So January 27 na. Next year, 2027, sir. Pero para kay Professor Paulo Tamase na nagtuturo ng konstitusyon sa UP College of Law, tila lumabo daw ito na maglabas ang Korte Suprema ng desisyon tungkol sa tangkang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang indication ng Korte Suprema doon ay nagsisimula ang 1-year bar rule mula sa dismissal ng kaso ng impeachment. Based lang sa desisyon ng Supreme Court, hindi pa siya nagsisimula. Tingin ng Tamase dahil dyan walang kasiguruhan kung pwede pang may humabol na maghain ng impeachment complaint. Hindi natin alam ngayon na na-initiate na nga yung kaso ng impeachment laban kay Pangulong Marcos kung
meron pang pwedeng humabol dahil hindi pa naman nagsisimula yung 1-year bar rule kung titingin tayo sa dismissal. So may ganun na puwang ngayon o gap. Dismissal doesn't initiate it. Dismissal ends it. What is the start of the 1-year period is not from the dismissal, is from the initiation. Okay. And the initiation is either by referral to the committee or archiving. Pero nanindigan si House Committee on Justice Chairman Congressman Jervil Luistro, sarado na ang tindahan. Hindi na. As a matter of fact, wala nang pwedeng humabol. Kasi ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Basta may makarating na impeachment complaint sa Justice Committee, following the Francisco ruling, no? It completes the initiation process and therefore it bars all subsequent impeachment complaints against the same impeachable official. It likewise triggers the running of the 1-year prohibition period. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinuspindi na ang biyahe ng lahat ng pampaserong barko ng Allison Shipping Lines. Ang kumpanyang nagmamay-ari sa lumubog na Roro malapit sa Basilan. 10 ang nasa listahan ng mga nawawala pero wala sa talangyan ang mga hinahanap ng ilang nawalan ng mahal sa buhay. Nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan! Emil, andito ako ngayon sa Coast Guard Station Zamboanga. Itong nakikita mo sa likod ko, ito po yung help desk ng Coast Guard dito kung saan po dumudulog yung mga naghahanap po ng kanilang mga kaanak na sakay po nung lumubog na Roro. Ang siste dito, pagkalapit dito, kukunin ng Coast Guard yung pangalan ng nawawala, pangalan ng kaanak at contact number sa sasabihan at tatawagan pag may nakuhang update. Sa ngayon po, ubos na yung mga dumudulog dito. Pero kaninang umaga, sunod-sunod po yung mga dumating dito, naghahanap ng kanilang kaanak, siguro lagpas 20 yung pumunta rito. Pero ang sinasabi nga ng Philippine Coast Guard, basay po sa kanilang official record, nasa 10 na lang yung missing doon sa lumubog na Roro. Ito po siya, kung sino man po yung nakapulot sa kanya. Kasi hanggang ngayon missing pa rin po siya. Pero alam namin na ano po siya, nabuhay pa rin po hanggang ngayon. Magdadalawang araw nang hinahanap ni Hermeline ang anak niyang si Dina na sakayaan niya ng MV Tricia Kirsten 3 nang lumubog ito kahapon sa Basilan. Kasamaan niya ni Dina ang kanyang kuya, asawa nito at anak nilang sanggol. 4 sila. So, yung 3 po na-rescue na pero patay na yung anak yung apo ko. Siya na lang po yung nawawala. Kung buhay man or patay, dapat talaga tanggapin natin kung ano man nakaano sa kanya. Si Mudar naman, 7 kaanak na sakay rin umano ng Roro ang hinahanap sa Coast Guard Station kanina. Asawa ko po, si Harija Girol, pati auntie ko po, si Balma Girol, pati asawa niya, si Girol, pati si Alma, pati si Junhar, pati si Rondon Girol, pati ikapito po yung batang na maliit, 2 taon. Sa ibang barko daw dapat sasakay ang mga kaanak kung hindi pinalipat sa MV Tricia Kirsten 3. Sabi ng bayaw ko confirm, sumakay sila sa Tricia. Tinignan po namin sa list, ng missing wala po sila doon. So ang tanong ko po kung nasaan ang pamilya ko. Nandun naman po sa manifest po ang pangalan ng mga pamilya ko. Kinumpirma naman ng Philippine Army na nawawala rin ang pasaherong sundalong si Sergeant Wendell Sabuyas. Kwento ng kapwa nitong sundalong nakaligtas, papunta sana sila kahapon sa Hulo kung saan sila na destino. Ginising siya ng kasama namin, sir. Tapos hindi ko na kuan kung nagising siya o hindi, sir. Hindi na namin mahanap si Sergeant Sabuyas, sir. Pero sabi ng Philippine Coast Guard, batay sa kanilang official record, posibleng wala ng pasaherong nawawala. Ang 10 missing sa listahan nila ay ang 8 tripulante ng barko, ang kanilang kapitan at ang tauhan ng Philippine Coast Guard na naging sea marshal sa biyahe. We are basing doon sa aming manifest na binigay sa amin. Ngayon, if ever po na meron talagang ibang missing, that would be part ng magiging result ng investigation natin. Na ibig sabihin, meron talagang hindi nakasulat sa manifesto. Sa ngayon po, ayaw po namin mag-speculate. We welcome any information from the public.
Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na nagsadya rito sa Zamboanga City, hindi muna papayagang bumiyahe ang lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Line ang may-ari ng lumubog na Roro. Yun ay hanggang hindi sila nakakapasa sa gagawing inspeksyon ng Marina at PCG. Kung may makitang paglabag, sususpindihin o tatanggalan ng permit ang kumpanya. They are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, makakaasa po kayo na yayariin, sisibakin, we will file the appropriate cases against our fellow workers. Ganon din po sa panig ng ship owner. Dagdag ni Lopez, meron daw 32 maritime incidents ang Allison Shipping mula 2019. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Sa mga rutang Allison ships lang ang bumabiyahe, nakiusap si Lopez sa Coast Guard na magbigay ng libreng sakay. Inatasan din ng Marina na maglabas ng special permit sa ibang shipping line. Pero ano ba talaga ang dahilan ng paglubog ng Roro? Sabi ng mayor ng Zamboanga City na isang dating kapitan ng barko at asawa ng isa sa mga may-ari ng Allison Shipping Lines, posibleng dahil ito sa napigtas na lashing o yung bakal na tali na kumukontrol sa galaw ng karga ng Roro. Siguro yung lashing materials hindi kinayanan, baka mabigat yung truck, baka overcapacity. So hindi nila namataan yun, pumutok yung rolling materials, nung gumano ng barko, nung nag-rolling siya, sumabay yung truck, tumagilid. Kaya nung tumagilid yung truck, nagkaroon siya ng angle of roll and dire-diretso na lumubog yung barko. That will be part of the investigation. Nakikita nyo rin ba yung ganong angulo ngayon? We are not discounting any possibility. We focus on the search and rescue. Mas mahalaga sa ngayon ang buhay ng tao. Isa rin daw sa iniimbestigahan ng Coast Guard na dahilan ng paglubog ay ang squall o biglaang paglakas ng hangin na madalas ay may kasabay na bugso ng ulan. Etong area na po ito, etong sa may Bukal-Bukal at saka sa may Pilas Island, usually may squall po dito. Parang Subasco po, ito po yung biglaan na paglakas po ng hangin. We are also checking on that. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard na aking sinamahan, nakita namin ang Balok-Balok Island kung saan malapit ang nangyaring paglubog ng Roro. Pero hindi namin ito natanaw. Hindi po namin nakita yung mismong Roro dahil totally submerged talaga, nakalubog. Wala rin po tayong nakita ang palutang na debris. Ang nakita lang po namin dito ay yung tagas ng diesel mula doon sa barko. Yung barko po kasi may karga 25,000 na litro ng diesel. Sabi ng Coast Guard, naghanda na sila ng oil spill boom at oil dispersant. Pero sa ngayon, hindi naman dapat ikabahala ang tumagas sa dagat na manipis na langis. Oil sheen, yung napakanipis, yung parang nagpatak ka ng mantika sa tubig. Sa ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahala. Normally, yung oil nasa surface lang naman. Emil, bukas ay sisisiri na po ng mga technical diver yung ilalim ng dagat ng Basilan para malaman kung meron bang naipit o natrap doon sa ilalim ng barko. 76 meters yung tinatayang lalim ng dagat doon. Ang sabi pa ng Philippine Coast Guard, magpapadala na rin sila dito ng ROV o Remote Operated Vehicle para tumulong po sa paghahanap doon sa ilalim ng dagat para po doon sa mga nawawala pa ring pasahero at sakay ng barko. Yan po ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nabundol ng isang nag-counterflow na ambulansya ang isang babaeng tumatawid sa kalsadang nagdudugtong sa Quezon City at San Mateo, Rizal. Nahuli kamyan at tinutukan ni Salima Refran. Umaalingaw-ngawang sirena ng ambulansya sa Batasan San Mateo Road alas 7:30 ng umaga nitong Lunes nang tumawid ang babaeng ito. Nabundol siya ng isa sa dalawang ambulansyang nag-counterflow na dahil sa bigat ng trapiko. Ang babae, gumulong at pumailalim pa sa motorsiklo ng uploader. Agad namang huminto ang mga ambulansya na galing pang San Mateo, Rizal. Nilapitan ng sakay ng mga ambulansya ang babae na kumaskas ang muka sa kalsada.
Ayon sa uploader, dinala ng ambulansyang nakabundol ang babae sa ospital. Kinumpirma ng Barangay Ampid 1 ng San Mateo na ambulansya nila ang nasa video. Pero wala pa silang opisyal na pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, bukod sa lumalamig na simoy ng hangin, paghandaan din ang mga pag-ulan na posibleng dalhin ng amihan at shear line. Ayon sa Pag-asa, makaka-apekto pa rin sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang shear line, habang amihan at localized thunderstorms naman sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Mindoro Provinces, Aurora, Quezon at ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, mas marami ng uulanin sa Northern at Central Luzon, Palawan, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm at Soc-Sargen. Sa Metro Manila, gaya kanina ay posible pa rin ang mga biglaang pag-ulan kaya magdala pa rin ng payong. Samantala, ayon sa Pag-asa, posibleng magkaroon ulit ng panibagong bugso ng amihan sa mga susunod na araw at umabot ang epekto hanggang sa Northern Mindanao. Ang lamig ng amihan, karaniwang nagpapatuloy hanggang Pebrero. Iniutos ng Transportation Department ang malalimang investigasyon sa sunod-sunod na trahedya sa dagat, gayon din ang pagrepaso sa mga polisiya para masigurong ligtas ang mga barko. Nakatutok si Dano Tingkungko. CPR po ng ating Philippine Coast Guard. Bata-bata. Sinubukang sagipin ng Philippine Coast Guard. Pero pumanaw rin ang batang lalaking ito na sakay ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Ilang saglit lang dumating ang isa pang bangkang lula ng mga nahanap na pasahero. Sa pag-asang masasagip pa ang ilan sa kanila. Umaasa rin ang kaanak ng ibang nawawala pa, gaya ng kapatid ni Sakarnina. Maskin ano nang mangyari sa kapatid ko, basta makuha lang namin, tanggap na namin kung ano man ang mangyari sa kanya. Dahil Allah Ta'ala ang nag-ano sa kanya. So, I hope tulungan ninyo ako, tulungan ninyo ang pamilya ko na maiaahon sila dyan. Bago pa man lumubog ang MV Trisha Kirsten 3 sa dagat malapit sa Balok-Balok Island, Basilan, ay sunod-sunod na ang ibang insidente sa dagat. Nito lang Huwebes, 2 tripulanting Pinoy ang nasawi sa tumaob na Singaporean flag vessel sa West Philippine Sea. Nitong January 19 naman, nabutas ng malakas na alon ang isang motorboat kaya lumubog sa dagat ng bahagi ng Simunol, Tawi-Tawi. Nailigtas ang 50 sakay nito. January 18 naman, lumubog ang isang motorbangka sa Davao Gulf na may sakay na 15 pasahero. 5 sa kanila patay ng natagpuan. Bago niyan, 23 sakay ng isang recreational boat ang nasagip sa bahagyang pagkakalubog nito sa dagat sa bahagi ng Masbate. Ayon sa Philippine Coast Guard, tumama ito sa hindi pa matukoy na bagay, dahilan para pumasok sa loob ang tubig. Dahil sa magkakasunod na trahedya sa dagat, ipinagutos ng Department of Transportation ang malalimang investigasyon na hindi lang nakasentro sa iisa o 2 kumpanya. Rerepasuhin din ang mismong polisiya ng pagsusuri at pagsigurong seaworthy ang mga barko. We're not just addressing the issue of Allison, this particular incident, but we're also addressing the issue of enforcement, regulation, and policy. 10 araw ang binigay ng DOTR sa Marina at Philippine Coast Guard para magsagawa ng comprehensive safety audit at inspection. Pwedeng humaba o pwedeng umikli ang inspeksyon. Iniutos din ang full inventory ng lahat ng mga dokumento ng mga aktibong shipping line sa bansa, kasama ang pagsilip kung may pagkukulang ba ang mga ahensya ng gobyerno at kung ano ang dapat baguhin sa polisiya para hindi na mangyari ulit ang isa pang trahedya sa dagat. Maglalabas kami in the next few days ng department order, circular, to make sure that incident like this will never happen again or we minimize it in the sense na kung talagang act of God siya or whatever. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, makakaasa po kayo na yayariin, sisibakin, we will file the appropriate cases against our fellow workers. We are exacting accountability and we will be very unforgiving on this. Sa kasalukuyang paraan ay sinisilip lang ng Coast Guard ang Master's Declaration on Safety ng mga barko. Yung barko mayroon po yung ship safety certificates. So una po yun na tinitingnan. Kung mayroon pong pagdududa yung Coast Guard,
gumagawa po siya ng more detailed inspection. Pero kung lahat ng barko nila ay dadaan sa detalyadong inspeksyon at sila lang ang gagawa, ay maapektuhan ang pagpapabiyahe sa mga barko. Na yung isang detailed inspection ng barko, mangangailangan po yan ng around half day. Kung ilan po yung turnaround ng barko, kung ganun po na sistema yung ating gagawin, magkakaroon po ng congestion. Issue rin ng aktual na lifespan ng isang barko at kung kailan ito dapat i-phase out. Depende po sa maintenance po niya. Kasi it's possible na ang isang barko age 5 pag hindi naman properly maintained. Hindi rin po seaworthy yan. Ayon sa Marina, isa sa mga posibleng isulong na amyenda sa polisiya ang mas masusing risk assessment sa kada barko sa halip na kada kumpanya. It should not be on a company basis kasi we should be able to determine the risk level ng isang barko, high risk, low risk or moderate or low risk. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko, nakatutok 24 oras. Bigong lumusot sa Senado ang resolusyon para kondenahin ang tila pagbabanta ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas na tumutuligsa sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Halos lahat sa minorya ay tutol sa resolusyon, sabay puna pa ng ilan sa kanila. Sa isang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nakatutok si Ian Cruz. 15 senador ang pumirma sa draft ng resolusyong kumokondena sa Chinese Embassy dahil sa tila banta nito sa mga opisyal ng gobyerno na kritikal sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa resolusyon, nanawagan ng Senado sa Department of Foreign Affairs na magkasa ng mga hakbang pandiplomatiko para itaguyod ang dignidad ng Pilipinas at tiyaking ang relasyon nito sa iba pang estado ay ayon sa international law. We condemn the statements of the Chinese embassy that are, we believe, inconsistent with diplomacy and international law. Sa gitna ng pagtalakay para dyan, nirepost pa ng embahada ang larawan ng mga senador na sumusuporta sa resolusyon na unang ipinost ni Tariela na ani Ontiveros, tila tinuyapang gaya-gaya lang sila sa isa't isa. Git ni Ontiveros, bastos at walang paggalang ang embahada ng China kaya dapat i-adopt ang resolusyon. Pero git ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, mas mainam na magkaroon ng pagdinig ukol dito. May mga mungkahi ring ideklarang persona non grata ang mga opisyal ng embahada, pero di rin lumusot. Nasuspinde lang ang pagtalakay sa resolusyon. Tanging si Senador Jinggoy Estrada lang ang minority senator na pumirma, pero sabi ng isa sa mga hindi pumirma. Bago nito ay binatikos na ng ilang senador ang embahada ng China sa Pilipinas sa banta nitong pagpapayarin ang mga opisyal ng Pilipinas na nanguudyok laban sa China. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. Nauna nang ibinagtanggol ni Senadora Risa Ontiveros si Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, J. Tariela. Pero sinundan niya ng anyay tila sistematikong pag-atake sa kanya sa social media ng gobyerno ng China. We are in a democracy. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito. Even the Chinese Foreign Ministry spokesperson, Guo Jiakun, threatened Philippine officials on our very own soil. The embassy has clearly violated Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sabi umano kay Minority Senator Rodante Marcoleta ng bagong Chinese ambassador sa kanilang pulong, sinagot lang ng embahada ang paggamit ni Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya
Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures, pare-pareho tayong claimant? Sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n, sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot. Pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan. Sabi ni Tariela, ang pag-atake sa mga senador ng mga foreign diplomats ay hindi lang pag-atake sa Senado, kundi hamon sa ating soberanya at sa sambayanang Pilipino. Sa Kamara ay may mga naghain din ng resolusyon para hikayatin ng DFA na gumawa ng mas malakas at matapang na aksyon sa gitna ng mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga government officials. Dapat may filing na of diplomatic protest. Hindi ko po alam kung there has been formal filing of diplomatic protest. Pwede rin i-consider yung pagde-declare as persona non grata yung nag-i-issue ng mga ganyan na mga statements na abnormal under existing diplomatic norms. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Inalam pa ng Department of Foreign Affairs kung totoo ang mga ulat na may Pilipinong namatay sa Ukraine habang nakikipaglaban bilang sundalo ng Russia. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng pagpapatuloy ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakarating sa mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ang ulat na ito ng Ukrainian news website na Euromaidan Press. Isang Pilipinong mercenary umano para sa Russia ang napatay sa engkwentro sa Donetsk region ng Ukraine. Nakabase ang ulat sa impormasyon mula sa website ng Military Intelligence Agency ng Ukraine. Base sa report na may mga litrato, isa ang Pilipino sa mga foreign mercenaries na nirecruit umano ng Russia at isinabak sa gera. Nakuha raw mula sa labi ng Pinoy ang mga armas, bala at maliit na papel kung saan nakasulat ang kanyang unit number, phone number at pangalan ng kanyang commander. Base raw sa datos na nakuha sa electronic device ng Pilipino, lumabas na sumailalim lang daw siya sa isang linggong basic training bago isinabak sa gera. Matapos daw mapuruhan, iniwan lang daw ang Pilipino na namatay sa gubat. Ang Department of Foreign Affairs, biniberipika pa raw kung totoo ang ulat. Hindi pa raw ito makumpirma ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Sa ngayon po, hindi pa po natin ito ma-confirm because we have yet to receive word from official sources. Hindi po muna tayo mag-speculate po. It's still too early po to answer that. The Philippine National Police is coordinating with the DFA and other agencies to check the information and advises the public to refrain from speculation until facts are confirmed. Nitong Enero, 2 Pilipino naman papuntang Russia ang nailigtas ng Bureau of Immigration matapos mabiktima ng human trafficking. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inilipat na sa regular na kulungan sina dating Senador Bong Revilla at 4 na kapwa-akusado niya sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Magkakahiwalay sila ng selda kasama ng iba pang nakakulong sa New Quezon City Jail. Nakatutok si Mariz Umali. Saktong 1 linggo mula nang makulong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dito sa New Quezon City Jail Male Dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents dahil sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Natapos na rin ang 7 araw na medical quarantine, kaya inilipat na sila ngayong araw sa general population. Ibig sabihin, inihalo na sila sa ibang preso. Una po, nilipat na po silang 5 yung dinala sa atin matapos ang kanilang quarantine per BJMP policy at sila ay nilagay sa general population sa isang ordinaryong selda kasama ang ibang PDL. Ayon sa BJMP, kasama ngayon ni Revilla ang 6 na persons deprived of liberty na walang kinalaman sa kontrobersyal na flood control project scam.
Mga walang kinalaman dito at mga ordinary PDL lang din po na low risk lang din. Base sa security assessment, medical assessment at iba-iba pang factors katulad ng legal factors. Pati ang 4 na kapwa-akusado niya tulad ni na Bryce Hernandez at JP Mendoza isinama rin sa iba pang PDL na wala rin kinalaman sa kontrobersyal na issue. Ayon sa BJMP, bagamat lahat nasa general population na, magkakalayo ngayon ang mga selda ni na dating Senador Revilla, ang 4 na kapwa niya akusado sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan at 7 nauna ng ikinulong kaugnay naman sa 289 million pesos substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Naghihigpit tayo hindi dahil sa VIP treatment, kundi dahil sa nature ng case, high profile, at kailangan din walang mangyari o sinisiguro natin walang mangyari sa lahat habang nasa kustodiyo ng BJMP. Pero bago nito nagsidatingan muli ang kanyang mga kaanak at kaibigan kasama ang may bahay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado, mga anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Nang tanungin kung may inaalala sila ngayong kahalunan ng ibang PDL si Revilla, we're praying that he will be safe. Okay. Nakakakain at nakakatulog naman po siya. Opo. Nang tanungin kung kumusta ang ama, like all I can say is he's coping and napakahirap din po ito para sa aming pamilya and we're all coping. But right now we're just staying strong as a family. It's hard for me to also express how I really feel because it's a hard position to be in right now. dumalaw ding muli ang kapatid na si dating Antipolo Mayor Andrea Bautista Henares at kaibigang si Nino Mulak na nagdala raw ng ensaymada para sa kanya. He's okay. He's good, he's good. Wala naman po sinabi, pero malungkot lang siya. Kahit sino naman siguro masaikalong. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Hati ang opinyon ng mga mambabatas ng talakay ng Anti-Political Dynasty Bill. Gayunman, tiwala ang COMELEC at ang komiting may hawak nito sa Kamara na maipapasa ito bago ang 2028 presidential elections. Nakatutok si Bernadette Reyes. Matapos ang halos 40 taon mula ng ratipikahan ng 1987 Constitution, sa unang pagkakataon, seryosong tinalakay ng Committee on Suffrage and Electoral Reform sa Kongreso ang Anti-Dynasty Bill. Mahigit 20 House Bill o panukalang batas ang hinain ng mga kongresista. It has been close to 40 years since our Constitution was ratified with a provision intended to guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties. Ngunit kulang po ito ng isang enabling law at ito na po ang nais nating ipasa sa 20th Congress. Sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, nakasaad ang pagbabawal sa political dynasties as may be defined by law o ayon sa maaaring ipakahulugan ng batas. Pero hanggang ngayon, wala pang batas na nagtatakda ng definisyon ng political dynasty. Bagay na nais na raw maisakatuparan ngayon. Today, for the first time in a serious and deliberate way, the House of Representatives takes a decisive step toward giving life to that promise. This hearing is convened not to attack families, not to single out individuals, and not to rewrite political history. We are here because the Constitution commands us to act and because the Filipino people expect us to act. Mainit tiyak ang magiging debate dyan, lalo't ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, 212 sa 254 district representatives ay mula pamilya ng mga politiko. Sa datos naman ng GMA Integrated News Research, 30 sa mahigit 60 party list representatives ang may kaanak na halal sa pwesto. 22 naman sa 24 na incumbent senators ang may kaanak din na halal sa pwesto. Ngayon pa lang, hati na ang opinyon ng mga mambabatas kung nakabubuti ba o nakakasama sa bansa ang political dynasties. Ang Kongreso sa mahabang panahon ay naging instrumento upang panatilihin ang status quo na ito sa halip na buwagin. Ang politika sa Pilipinas ay dominado ng mga elitistang angkan na ginagawang negosyo at pribadong pag-aari ang posisyon sa gobyerno. Ang kapangyarihang pampolitika ay ginagamit upang palawakin ang kanilang impluwensya at protektahan ang kanilang mga interes sa ekonomiya at lupa.
Ang political dynasties by itself is not an evil thing. We cannot address the political failures of our system simply by having an anti-political dynasty bill or law. Ang mas hindi katanggap-tanggap ay nagkakaroon tayo ng mag-asawa, magkasunod ng posisyon. Pasensya na po kung may masasaktan. Tingin ko po ito yung ayaw ng taong bayan pag nawawala ang checks and balance. Malinaw ang posisyon ng Commission on Elections na mahalaga raw maisabatas ang anti-political dynasty bill. Pero may mga maaari raw maging problema sa implementasyon nito. Kaya naman mahalaga raw na maging maikli, malawak at malinaw ang definisyon nito. Sadya pong napakahirap i-define, sabihin, ano bang ibig sabihin ng political dynasty? Sino ba ang magba-violate ng political dynasty? Pangalawang tanong, pag ba naglagay tayo ng political dynasty, ay ating po bang nililimit ang kapangyarihan ng mamamayan na mamili ng gusto nila? Sa kabila ng mga maaari maging hamon tulad ng pagtatakda ng kung hanggang ilang degree of relationship maaaring hindi tumakbo ang isang kakandidato, rules sa substitution at pagkansela o pag-disqualify ng kandidato, naniniwala ang COMELEC at ang komite na maipapasa ito bago ang 2028 presidential elections. Konting panahon na lang po yung natitira natin bago ang 2028 elections. So ibig sabihin, hindi naman sa minamadali namin ng Kongreso, kung sadyang kailangan po nating maipasa, ay di sana po bago mag-file ng candidacy by 2027, na andyan na yung anti-political dynasty law na yan. Nakikita ko, may chance naman na pumasa ito within the year. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nauwi sa madugong engkwentro ang nangyaring buy-bust operation sa Cavite. Patay ang suspect matapos manong manlaban sa pulisya. Mula sa Cavitex Kawit Exit, nakatutok live si Dano Tingkungko. Dano? May isa nga ang patay habang dalawang sugatan sa buy-bust operation ng Bacoor Police kaninang tanghali. Ang tagpong ito sa bahagi ng Cavitex Exit sa Kawit, Cavite ngayong hapon nagsimula sa kinasang buy-bust operation sa Bacoor. Ayon sa pulisya, nagpumiglas ang suspect na kinilalang si alias Tol at inagaw ang unmarked AUV ng mga operatiba. Naging mitsa na ito ng habulan na umabot sa Kawit. Ilang beses pa umanong binangga at pinaputukan ng suspect ang mobile ng Bacoor Police. Sinatry na ipatabi pero ayaw daw pong tumabi, instead pumutok pa daw po sa kanila. May dalawang motorsiklo, isang tricycle at isang SUV pang nabangga ang suspect sa gitna ng habulan. Agad naman binigyan ng paunang lunas sa mga nasugatan. Sa Cavitex Kawit Exit, natigil ang habulan ng barilin na ng mga pulis ang gulong ng AUV. Ayaw po niyang ayaw niya buksan yung pintuan Ayaw niya buksan. So, inasag na po yung silamin sa likod. Tapos nung while ginagawa yun, bubaril na po. So, no choice na po yung tropa kundi makipagsabayan na rin po. Patay ang suspect sa shootout. Pero dahil sa Cavitex Exit ito nangyari, kinailangan mag-detour at naging sanhi ito ng mabigat na trapiko. Bandang alas 5 ng hapon natapos ang pagproseso sa crime scene at binuksan na rin kalaunan o matapos nun ang bahaging ito ng Cavitex Kawit Exit matapos maitow yung AUV na inagaw ng suspect na napatay sa engkwentro sa pagitan ng Bacoor Police. Mel? Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Dahil Nobyembre pa absent sa trabaho, pinag-aaralan ng liderato ng Senado kung ititigil muna ang pasahod ng taong bayan kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa pagbabalik sesyon ng Senado, wala pa ring paramdam si Senador Ronald Bato de la Rosa na noong Nobyembre pa hindi pumapasok matapos lumabas ang ulat na may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court para sa Duterte drug war. Wala pa kaming balita. Nung dati nagte-text pa siya sa Viber group ng Bong Senate, pero lately hindi na siya masyadong active, Pero sabi naman yung kanyang office ay functioning naman, skeletal force, may mga pumapasok naman. Dahil ilang buwan ang absent, pinag-aaralan na raw ng liderato ng Senado kung dapat na ba siyang suspindihin at putulan ng sweldo.
Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, sa Committee on Ethics daw dapat manggaling ang rekomendasyon. More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or tigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Pero makakakilos lang daw ang Ethics Committee kung may ethics complaint laban sa isa sa kanila. Nagpunta kanina si dating Senador Antonio Trillanes sa Senado para kausapin sina Senate President Tito Soto at si Lacson. Kinumpirma niya rin ang planong pagsasampa ng ethics complaint laban kay De La Rosa, pero sa Mayo pa. Gusto ko lang pong kumpletuhin yung 6 months na absences niya para talagang wala na hong lusot. So ang estimate ko po nito ay sa Mayo ito matatapos. So binibigyan natin siya ng tamang ng konting panahon pa para maisipan niyang pumasok. May basihan daw para ipasara ang opisina ni De La Rosa at ilipat na lang sa ibang opisina ang staff niya. Ang precedence natin sa Senado po ay nung nag-absent din po ng matagal si Senator Ping Lacson nung siya ay ginagawa ng kung ano-anong kaso ni GMA noon. So nagtaguri siya, may warrant siya. So after 9 months, ay nagpasya yung Senado that time na isara yung kanyang opisina at i-absorb yung mga empleyado niya sa Senate Secretariat. Pero meron siyang perceived political persecution kasi nga dahil may warrant. Pero ito, wala naman siyang napapakita pang warrant. Di ba? Pero kung si Senate Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito ang tatanungin, hindi ganun kasimple desisyonan ang kaso ni De La Rosa. Titignan kung ano po ang may grounds doon, no? Titignan din siguro yung mga ebidensya at yung mga dokumente kung talagang ito'y pwedeng ituloy, no? Ang kaso. Si Senador De La Rosa ang chairman ngayon ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Matatandaang bilang Vice Chairman ng Finance Committee, siya ang inatasang mag-sponsor ng National Defense Budget noong December pero absent na siya noon. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, panalo agad si Alex Ayala sa una niyang professional match sa Pilipinas at aabante na sa round of 16. Pero lalong bumilib ang marami sa paglalarawan niya sa pressure ng laro na anya'y baliwala kumpara sa pressure sa mga ordinaryong Pilipino na maitaguyod ang kanilang pamilya. Nakatutok si JP Soriano. Sa una niyang WTA game sa Pilipinas, tinalo ni Alex Ayala si Alina Sharaeva sa first round ng Philippine Women's Open sa set scores na 6-1, 6-2. Jam-packed ang Rizal Memorial Sports Complex tennis courts pero hindi lang sila ang humihiyaw para kay Alex, kundi maging mga fans sa mga katabing gusali na nakakatanaw sa nangyayaring laban. Naghiyawan din ang pagsang-ayon ng marami sa tugon niya sa post-game interview sa kung paano niya hinahandle ang pressure. Pressure is part of my job, but nothing compared to the pressures that regular everyday Filipinos have to face providing for their families. Pero hindi naging madali ang laban ni Ayala, lalo't nagpakita ng gila si Sharaeva sa second set. Tumawag din si Alex ng medical timeout na inabot ng 3 minuto. Sa post-game briefing, sinabi niyang wala naman siyang injury, pero nakaramdam ng kaunting discomfort sa hita. Yeah, there was a bit of discomfort and nothing serious. I have a day now to see how it goes. I'll just let it relax and wake up tomorrow, see how I feel. Yeah. Bahagian niya ito ng buhay atleta. It's a part of the job, so we have to find ways to best manage that and not let it affect us mentally. And Bagaman sumabak na sa mga pinakamalalaking international tennis tournament gaya ng Wimbledon, US Open at Australian Open, espesyal sa kanya ang unang WTA event niya sa Pilipinas. I think it really holds a special place in my heart. It's my first ever professional match at home, and I was able to spend it around family and around supporters and surrounded with love. So it's very special. Yeah.
Bukod sa mga magulang ay personal ding nanood ang kanyang mga tiyahin at pinsan. She's really that nice girl, mabait na bata, very grounded, and we love her for that. She has a very nice personality. She's always active in our family gatherings, so I'm very thankful for that. She doesn't forget family. Tunay ngang sa home court, naglaro si Alex dahil sa kanyang pamilya. Makes me feel kind of at home. That's really what at home means for me, is to be with family and spend the time with the people who love me and I know will be there through thick and thin. Yeah. At mga kababayan. As a Filipino, we're also proud of her, and just seeing her do all of this and like thrive in her sport. It's really nice to see. Good luck, Alex, laban para sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Damang-dama na ang excitement sa upcoming GMA Prime series na Never Say Die na mapapanood na next week. At ngayong araw, wala muna sa set ang mga bida sina Jillian Ward, David Licauco at Kim Jisoo dahil naglibot sila around Quezon City para masilayan ang fans. Ang kanilang kakaibang sinakyan, ichichika ni Nelson Cantas. Ordinaryong blue bus sa unang tingin. But if you look closer, isa itong mini studio. Nagagamitin ni Andrew Dizon ang karakter na gagampanan ni David Licauco sa upcoming primetime series na Never Say Die. Isang investigative journalist ang role ni David, kaya naman ang kanyang bus-turned mini studio, kumpleto sa editing at streaming equipment. Kabilang na ang isang set kung saan nagbo-broadcast ang kanyang karakter ng isang show na nag-iimbestiga ng mga krimen. Actually challenging yung aking role dito because I had to be, what do you call this? TV caster. Parang ikaw. Oo, journalist. So baka yung trabaho mo nga makuha ko. But today, hindi muna siya set ng serye. Excited ang cast ng Never Say Die dahil lilibutin natin ang ilang streets ng Quezon City gamit ang Tirada Express! Let's go! Bayad, okay. Ilan po kayo? Sakay din ng Tirada Express ang bida na si Jillian Ward, kasama sina Kim Jisoo at Rahil Birya. I'm so excited to see the audience so we can take a picture all together. Excited na umikot kami sa buong QC. Sana hindi kami maging cause ng traffic. Sa aming paglilibot sa ilang kalsada sa Quezon City, nasurpresa ang ilang pedestrians at mga motorista na hindi ine-expect ang mga bida na dadaan sa harap nila. Pero lahat ng madaanan, sinalubong sila ng mga ngiti at mga kaway na lubos namang tinanggap ng buong puso ng cast. Siyempre, I'm super excited. Alam niyo naman po, ako gusto ko talaga nakakita ng mga tao. So, na-excite ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.